Ayon sa United Nations, tinatayang 246,000 ang mga street children dito sa Pilipinas. Yung iba sa kanila talagang nananatili na sa kalye. Pero may iba na nakakaalis sa kalye at nagtatagumpay. Ang kasama ko ngayon, hindi mo iisipin na dati siyang tumira sa lansangan, si Teacher Jude. Hi Teacher Jude, welcome to I Listen. So, dati kang street dweller. Opo. Ilang taon ka nung napadpad ka sa kalsada? 2003 po, nung na-demolish po yung bahay namin sa Anak Bayan, San Andres, Bukid, Manila. At doon po nagsimula yung buhay namin na tumira sa lansangan. Oo. So, na-demolish kayo. Opo. So, saan kayo tumira? Yung una po, doon lang sa labas ng bahay namin, dati na tinitirhan. Tapos? Alala ko po noon na habang pinapaalis po kami, yung mga gamit namin nilalabas nung demolition team ng barangay. At tatlo po kami magkakapatid noon ang may sakit. Ilang taon ka nun? 2003, 6 years old po. 6 Mga years 6 years old. po. Oo. Tapos ang tatay ko rin po may sakit during that time, mentally ill po siya. Tapos ang nanay mo, anong Ang trabaho? nanay ko po, siya lang po yung nag-aalaga sa amin. Nag-ano po siya, diskarte, manicure, pedicure. So, saan Tapos, kayo natulog? Doon lang po sa labas po. Tapos naglagay po ng tabing yung mama ko doon para hindi kami mainitan or maarawan, maulanan nung time po na yun. Hindi na kayo nakahanap ng tirahan. Pagkatapos po nun, meron pong malayo na kamag-anak, yung tatay ko, na tumulong sa amin. Kaya po napunta kami ng Ermita, Manila. Doon po sa may around Luneta. Tapos tumira po kami doon sa isang lugar na parang pag-aari ng gobyerno, ng barangay. At tumira po kami doon. Napunta kami doon sa may parang baba ng daycare center. At masasabi ko na parang siyang evacuation center. Kasi po, sama-sama po kami doon. Iba-ibang pamilya po. Naranasan mo bang tumira mismo dun sa kalye talaga? Opo, naranasan ko po. Kasi Saan po, mismo? doon po sa may Alhambra Street, katabi po ng Luneta Hotel. Opo, kasi dati po, dahil may mga nag-aaral po doon sa daycare center, so bawal kami magstay doon sa baba. Sumisilong lang po kami doon kapag maulan, pag umaaraw. Then, naranasan ko rin pong tumira sa parang bahay ng kalapate. Ha? Yung pag-akyat mo po, diretso higa. Kasi nakahang po yung bahay. Doon po sa may facility din ng barangay. Then, dahil may mga nagagalit pa rin kasi bawal daw po tirhan dahil pag-aaringan ng gobyerno, napalis din po kami. Kaya napunta po kami doon sa may parang bahay na karo ng kabayo. Karo ng kabayo? Parang karo ng kabayo po yung style. Kasi may dalawang gulong, tapos yung sa harap niya, yung nilalagay sa likod ng sasakyan, pag hinihila. Oo nga. Ganun po. Oo. So, ganun po yung style. Saan yun, banda? Yung po, yung tabi po ng Luneta Hotel. Yung street po na yon, Alhambra Street, corner, Calao. Tapos pagitan po nun is United Nation Avenue. Hindi ito sa pier. Hindi po. Hindi sa pier. Ito yung parang may truck, tapos parang meron siyang pang-connect, tapos doon kino-connect yung mga container van. Opo, yung sasakyan kapag hinihila. Pero dahil pinagbabawal nga po ng gobyerno, pinahatak po lahat ng sasakyan na yon. Kaya napunta po kami ulit sa lansangan. Oh Yun my po. gosh. So hindi po mako-consider na batang lansangan lang. Mako-consider po kami na parang family in street situation. Oo. Ano yung pinakamahirap sa buhay ng nakatira sa lansangan? Una po, mausok, maingay. Hindi po namin alam kung kailan uulan, kailan po kami merong lugar na masisilungan. Kasi syempre, pag wala kang bahay, wala ka ring CR. Saan ka makiki-CR noon? Saan ka makikiligo, di ba po? So, saan kayo nakikisiya? Nung time po na yon, malaking pasalamat po namin dun sa barangay kasi nabibigyan kami ng pagkakataon ng libreng paligo sa may mismong barangay hall po. Na libre po. Paano kapag nakatira kayo dun sa tabi ng kalye, tapos saan kayo natutulog? Maaga dun po, sa gutter. Lalagay po kami ng karton, tapos naglalagay kami ng lona, yung nanay ko po ang gumagawa noon. Then, syempre, may ano po yun, mga establishments May mga nagre-reklamo hanggang sa dumarating yung punto na papahuli kami, pinaparescue kami ng Manila Department of Social Welfare and Development. Rescue operation po. Paano para rescue? dadaling kami sa, may sasakyan po sila Tapos isasakay nila doon. Hahakutin kayo? Hahakutin kami. Sa awa ng Diyos po, hindi po ako napabilang doon sa mga nare-rescue. Kasi mabilis po kami tumakbo Po. Nung time na
Natutulog kayo dun sa gutter. Opo. Anong naiisip mo nun? Lagi lang po ako nakatingin sa langit. Hanggang doon na lang ba yung buhay namin? Ano ba yung nakalaan para sa amin?